Filii Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Henesis. Ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan at sa mga karamdaman. Nang pagalingin niya ang isang pipi na inaalihan ng demonyo, namangha ang tao. Subalit may mga pusong sarado tulad ng mga Pariseo na inakusan siyang gumagamit ng kapangyarihan ng demonyo. Sa unang pagbasa, si Jacob ay nakipagbuno sa isang nilalang ng Diyos. Karaniwang tinuturing bilang isang anghel o mismong Diyos. Sa gabi at sa bandang huli ay binasbasan. Ito'y simbolo ng espiritual na pakikibaka, ang pagharap sa ating kahinaan, kasalanan at takot sa pamamagitan ng pananalig. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, sa pangkalahatang sakit at mga krisis sa kalusugan. Tulad ng mga taong nilapitan ni Jesus noon, marami sa atin ngayon ang nilulumpo ng sakit. Pisikal, emosyonal, espiritual. Marami ang nadadapa sa depresyon, pagkakawatak-watak at takot. Pangalawa, pagpalaganap ng maling impormasyon at panlilinlang. May mga taong katulad ng mga Pariseo na sa halip na kilalanin ang kabutihan ay nagpapapalaganap ng pagpakakahati-hati at paninirang puri. Pangatlo, pagkaunti ng mga naglilingkod sa simbahan. Napapanahon ang sinabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kakaunti na ang mga kabataang sumasagot sa tawag ng bukasyon. Pangapat, likas na sakuna at digmaan. Maraming tupang walang pastol. Mga taong nawalan ng tahanan ng direksyon ng pag-asa. Tugon natin bilang simbahan ang pagsusumikap sa paglilingkod. Sa halip na manatiling tahimik, tayo'y tinatawag na maging manggagawa sa ani, maging tagapagdala ng pag-asa sa pamilya, komunidad at simbahan. Manalangin para sa pagaling ng mga may sakit at para sa kapayapaan sa buong mundo. Ang pagbabago ng landas, ang pagsisisi, ang pagbabalik loob, pagtalikod sa kasamaan, at mas aktibong pagsunod sa turo ng simbahan. Paglaban sa maling pananaw, gamitin ang social media at ang ating salita
upang ipahayag ang katotohanan, hindi tsismis o panlilindang. Manalangin tayo sa pagpagaling at pag-alaala. Aming Amang mapagmahal, kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ni Jesus na aming manggagamot. Iniangat namin sa iyo ang aming mahal na Obispo si Bartolo, mga kaparian, Padre Bautista, Padre Vicente Gomez, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, at ang aming anak na si Raymond Lawrence, April Miss Sardual, ang buong sangkatauhan, buong pamilya, at lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Ipadama mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kagalingan at habag sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, aming tagapamagitan. Pagkalooban mo rin ng kapayapaan ang mga kaluluwang pumanaw, lalo na si Pope Francis, Manuel Sr. at ang lahat ng nasa purgatorio, naway makapiling nila ang liwanag ng iyong mukha. Turuan mo kaming maging tapat na manggagawa sa iyong ubasan. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo upang kami makapaghatid ng pag-asa, kagalingan at pananampalataya sa mundong puno ng sugat at pagkakaligaw. Sa ngalan ni Jesus, kasama ang mahal na Birheng Maria. Amen. Maraming salamat po aming Amang mapagmahal sa iyong dakilang awa at habag, sa iyong kabutihan at kapangyarihan. Ipinagkaloob mo ang agarang kagalingan kay Jonah. Tunay ngang ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na laging tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Buong puso kaming nagpapasalamat sa pamamagitan ni Inang Maria, ang aming ina ng pag-asa at kagalingan, na laging namamagitan para sa amin sa iyong harapan. Salamat po, mahal na Birheng Maria, sa iyong wagas na pag-aaruga at panalangin. Taos-puso rin naming pinapasalamatan ang aming mga kalangit na tagapagtanggol, San Miguel Arcangel, tagapagtanggol laban sa kasamaan at sakit. Salamat sa iyong makapangyarihang pag-akay. San Gabriel Arcangel, tagapagdala ng mabuting balita, salamat sa pagbibigay ng pag-asa at kagaanan ng loob. San Rafael Arcangel, ang manggagamot ng Diyos, salamat sa iyong pagtulong sa kagalingan ng katawan at kaluluwa. Salamat din sa lahat ng mga banal na sumama sa aming panalangin, ang mga tagapamagitan sa langit na walang sawang tumutulong sa amin. Purihin ka, Panginoon, ang iyong pangalan ay dakila at banal, at sa bawat sandali ng aming buhay, nais naming ikaw ay pasalamatan at sambahin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at manggagamot. Amen. Ang ating referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, sa papel ng simbahan sa pagpapagaling. Ang gawaing kagandahang loob kasama na ang pagdalaw sa may sakit. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, pagtawag sa mga laiko at bagong ibinghalisasyon. Gaudium et Spes, the joys and hopes, the grief and anxieties of the people of this age. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng misay ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless! Thank